Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si LGM Jess at kasama ang aking mga kagrupo, narito kami upang talakayin ang panitikan bago dumating ang mananakop. Sa aming pagtatalakay, tatalakayin namin ang kasaysayan, pinagmulan, at kung paano nga ba neto hinubog ang mga Pilipino. Ang panitikan ay may uugnay sa kasaysayan. Kung ang kasaysayan ay nagpapahayag ng panahon at pangyayari, ang panitikan naman ay naglalarawan ng buhay, karanasan, tradisyon, paniniwala, kaugalian. Ang panitikan ay nagpapahayag ng damdamin ng isang indibidwal. Halimbawa dito ang mga tuwa, pag-ibig, lungkot, kabiguan at iba't ibang muka ng buhay. Bago pa man dumating ang mga mananakop sa Pilipinas, ay meron ng sining at panitikan ang mga sinaunang Pilipino. Ito ay nagpapatunay na meron ng sibilisasyon ang mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga mananakop. Ang mga panitikang ito ay nagpasalindilan na lamang. Halimbawa sa mga panitikang ito ay bugtong, salawikain, kwentong bayan, awiting bayan, alamat, mito, at epiko. Alam naman natin na may tatlong paraan ng paghahalin o pagpapasa ng panitikan. Una ang pasalindila kung saan ipinapasa ang panitikan sa pamamagitan ng pagsasalita o pakikipag-usap o pakikipagkwentuhan. Sunod naman ay pasalin sulat kung saan ipinapasa ang panitikan sa mga sulatin o pagsusulat. Sunod naman ang pasalin troniko kung saan ipinapasa ang panitikan sa mga gamit ang mga kabagong teknolohiya o mga bagong kagamitan. Sa kaso ng sinaunang Pilipino, karamihan sa mga panitikan nila ay pinasa nila sa pamamagitan ng pasalin dila. Ang mga sinaunang Pilipino ay gumamit rin ng pasalin sulat sa pagpapasa ng panitikan. Gumamit sila ng kawayan, talukap ng nyog, dahon at balat ng punong kahoy bilang kanilang sulatan. Sa panulat naman, naganap sila sa kanilang kapaligiran ng mga matutulis na bagay katulad ng kawayan, bato, at kahoy. Magandang araw sa lahat. Ngayon naman ay samahan niyo akong tuklasin ang mahiwagang mundo ng mito, kung saan nabubuhay ang mga nilalang mula sa hinabing imahinasyon, takot at pananampalataya ng ating mga ninuno. Ang mga kwento sa mito ay hindi lamang simpleng katang-isip o pananakot sa mga bata, kundi ito ay salamin ng ating pagkatao bilang Pilipino. Ano nga ba ang mito? Ang mito ay isang kwento o salaysay tungkol sa pinagmulan ng sansinukuban, kalipunan ng iba't ibang paniniwala sa mga Diyos at Diyosa, kwento ng tao at ng mahiwagang nilikha. So sinasabi dito na ang mito ay isang koleksyon ng mga kwento o salaysay ng mga sinaunang Pilipino na base sa kanilang sariling paniniwala. Ito ay konektado sa mga Diyos at Diyosa at iba't ibang nilikha. Dahil wala pang impluwensya ng mga Kastila at Siyensya, gumawa sila ng sarili nilang paliwanag kung bakit nabuo ang mga bagay-bagay. Saan nga ba nagsimula o saan nga ba nanggaling ang salitang mito? Ang mito ay galing sa salitang Latin na mythos at galing naman sa salitang Griego na mutus, na ang ibig sabihin ay kwento. Ang mutus pa ay halo sa salitang mu na ang ibig sabihin ay paglikha ng tunog sa bibig. Sa klasikal na mito, ang mito ay representasyon ng marubdob na pangarap at ng mga takot ng sinaunang Pilipino. Ito ay nakakatulong upang maunawaan kung ano nga ba yung pinagmulan ng mundo, ng tao, at ng mga katangian ng iba't ibang nilalang. Ipinapaliwanag din dito ang iba't ibang pwersa ng kalikasan, katulad ng kidlat, baha, pagbabago ng panahon, apoy at kamatayan. Dito rin ay tinatalakay ang iba't ibang daigdig katulad ng langit at lupa. Maaring matagpuan ang mga mito sa mga kwentong bayan at epiko ng mga pangkaating grupong pangkat etniko. Mayaman sa mga ganitong uri ng panitikan ang mga taong naninirahan sa mga bulubundukin ng Luzon, Visayas at Mindanao. Isa sa mga halimbawa ng kwentong mito ay ang kwentong mito ng Ifugao. Ito ay pinamagatang alim. Sa kwentong ito, nagkaroon ng paggunaw ang mundo, binahaw ang buong daigdig, pero may dalawang magkapatid na nakaligtas. Ito ay si Bugan at Tubigan. At sila ang naging dahilan ng pagkakaroon ng bagong henerasyon ng mga tao sa mundo. Ano nga bang gamit ng mito? Una ay ipaliwanag ang paglikha ng daigdig. Sa pamamagitan ng mito, nalalaman natin na may sariling eksplanasyon o paliwanag ang mga sinaunang Pilipino kung bakit nga ba nabubuo yung daigdig. Halimbawa, kung wala tayong impluwensya ng Siyensya at ng Kastila, makaramdam tayo ng takot kung bakit nga ba nabuo yung mga bagay-bagay o anong mga pinagmulan nito. Sunod ay ipaliwanag ang pwersa ng kalikasan. Sa pamamagitan ng mito, nalalaman natin na merong sariling eksplanasyon ang mga sinaunang Pilipino
kung bakit nga ba nagkakaroon ng mga pagbaha, pagkidlat at pagbabago ng panahon. Sunod ay may kwento ang mga sinaunang gawaing panrelihiyon. Sa pamamagitan ng mito, nalalaman natin kung ano nga ba yung mga sinasamba o paniniwala ng mga sinaunang Pilipino. Ikaapat ay magturo ng mabuting aral. Kung titignan natin ang mito ng Pilipino, malalaman natin na ang Diyos at Diyosa o ang iba't ibang nilalang ang gumagabay sa mga gawin ng mga Pilipino. Halimbawa, hindi sila maaring magputol ng puno dahil merong nagbabantay na Diyos sa kagubatan. Sunod naman ay hindi ka pwedeng gumawa ng masama dahil maaari kang parusahan ng Diyos at Diyosa. Ikalima ay may paliwanag ang kasaysayan. Sa pamamagitan ng mito ng mga Pilipino, nalalaman natin ang mga tradisyon, pagkagawian, at paniniwala ng mga Pilipino. Alam nyo ba na merong 70 o higit pang mga nilalang ang mitong Pilipino? At ngayon ay papakilala ko sa inyo ang iba sa kanila. Una ay si Bathala. Si Bathala ang kinikilalang Diyos na lumikha sa sansinukob at kumupkop sa mga tao. Sinasabing siya ay nakatira sa kalingitan. At siya ang pinakamalakas sa lahat ng Diyos at Diyosa na katulong niya sa pagbibigay ng katiwasayan sa mundo. May kapal. Yan din ang tawag sa kanya ng mga sinaunang Tagalog sapagkat siya ang may likha sa mga bagay-bagay. Bahala na. Ito ang mga paboritong linya ng mga taong naniniwala sa kanya o umaasa sa bigay ni Bathala. Sunod ay si Ijanali. Si Ijanali ang Diyosa ng paggawa. Meron siyang 2 kasarian, ang babae at ang lalaki. Sa babae, siya ang Diyosa ng tagapag-alaga ng mga hayop. Sa lalaki, siya ang kinikilalang Diyos ng agrikultura. Kilala siya ng mga katutubo bilang Diyosa ng paggawa. Sa kanya humihiling o sa kanya nagdadasal kung may mga ginagawang bagay. Sinasabi rin dito na kung hindi humiling o hindi nagdasal ang isang tao, kapag may ginawa siya ay hindi matatapos, hindi magagawa, o hindi magiging maganda ang hihinatnan ng kanyang paggawa. Sunod naman ay si Libulan. Si Libulan ay kinikilalang Diyos ng mga buwan. Siya ay anak ni Lihangin at Lidagat. Sinasabing dahil sa kanya, nagkakaroon ng mapayapang gabi. Sumasayaw ang mga alitaptap at umaawit ang mga ibon. May isang sikat na kwento sa mitong Pilipino patungkol kay Libulan. Sinasabi rito na tuwing gabi bumababa si Libulan sa kalupaan at sumasayaw sa alitaptap at mga ibon. Dito ay nakita siya ni Sidapa, ang Diyos ng kamatayan. Nabighani si Sidapa sa ganda ng buwan at pagtingin niya sa ibaba ay nakita niya ang isang Diyos na napakaganda at tumibok ang kanyang puso. Niligawan niya si Libulan sa pamamagitan ng pagbibigay ng maraming alitaptap at mga ibon at nagmahalan ng dalawa. Sa galit ni Bakunawa ay sinubukan niyang kainin si Libulan. Nung malaman ito ni Sidapa, niligtas niya si Libulan at nagsama silang dalawa. Nanirahan sila ng mapayapa sa Mount Madyahas. Ang mga taong gumawa ng mabuti, kapag namatay sila ay mapupunta sa Maka. Sila ay makakaranas ng sobrang kapayapaan at kasiyahan, habang ang mga taong gumawa naman ng masama ay mapupunta sa kasinaan. Sila ay makakaranas ng sobrang pagdadalamhati at kalungkutan. Ang tagapagbantay ng kasinaan ay si Sitan. Siya ang pinuno ng kasamaan. Siya ang nag-uudyok sa mga tao na gumawa ng masama. Inaakit niya ang mga tao na gumawa ng masama sa pamamagitan ng kanyang 4 na kinatawan. Narito ang 4 na kinatawan ni Sitan. Una ay si Manggagaway. Si Manggagaway ay nagbibigay ng sakit sa mga tao. Sunod ay si Manisilat. Si Manisilat ang pangalawang kinatawan ni Sitan. Siya ang nagsisira o sumisira ng mga masasayang pamilya. Ang ikatlong kinatawan ay si Mangkukulam. Siya ang gumagawa o nagdudulot ng masamang panahon. At ang ika-4 ay si Hukluban o kilala bilang kanang kamay ni Sitan. Sa isang taas ng kamay niya ay kaya niyang patayin ang mga tao at pagalingin ang kanyang sarili. Sunod naman ay si Aniton Tabo o kilala bilang Diyosa ng hangin at ng ulan. Siya ay anak ni Ijanali at ni Dumagan. Siya ay pinarusahan ni Mayari dahil sa kanyang kabugan, tinanggalan siya ng trono at kapangyarihan. Kinutya siya ng mga tao dahil dito. Sa kasulukuyan, patuloy na pinagdiriwang ng mga tao o ng Zambales o iba't ibang parte ng Luzon si Aniton Tabo at tinatawag nila itong Pista ng Pinipig. Ngayon naman, pupunta tayo sa mga nilalang sa meto ng mga Pilipino. Una ang kiwig. Ang kiwig ay isang tao sa umaga at baboy ramo sa gabi. Kaya na itong magbalat anyo, kaya na itong maging aso, baboy ramo o malaking pusa.
Nilililang neto ang kanyang mga nabibiktima para makapasok sa kanilang bahay at dito sa sakmalin. Habol neto ang mga batang ayaw tumigil sa pag-iyak at mga buntis na nakatali ang buhok. Gaya ng karaniwang aswang, kayang maitaboy ang kiwig sa pamamagitan ng asin, abo, suka, bawang, at buntot ng pagi. Sunod naman ang busaw. Napapansin niyo ba kung bakit laging binabantayan ang mga burol? Ito daw ay baka sa posibleng pag-atake ng mga busaw. Ang mga busaw ay kinakain ng mga patay na tao. At minsan, kung wala daw silang makuha ang mga patay na tao, ay kinakain nila ang mga taong nandun sa burol. Mas makapangyarihan daw ang busaw sapagkat kaya nilang maging invisible at kaya nilang malaman kung mamamatay na ang isang tao. Kung wala man silang makain ng mga tao o patay, ay pumupunta sila sa mga libingan at kinukuha nila ang mga patay roon at pinapalitan nila ng puno ng saging at hinuhugis nila sa katawan ng taong yun. Ginagawa daw nilang isda o baboy ramo ang mga tao bago nila kainin. Sunod naman ang tamawo. Sinasabing ang tamawo ay walang kanal sa pagitan ng kanilang ilong at bibig. Kadalasan nilang biktima ay ang mga babae at mga bata. Kaya netong mag-anyong hayop katulad ng baboy ramo at ang kalabaw. Inaalok niya ng mga pagkain ng kanyang mga biktima. At kung tatanggi ka, ibapakawalan ka din naman niya kung saan kanya nakita. Mahigit 3 araw o 4 na araw. Sunod naman ang danag. Sinasabing nung una ay tinutulungan nila ang mga magsasaka sa kanilang pagsasaka. Ngunit nang may isang mortal na matamaan o masugatan ay natikman nila ang dugo, ay nasarapan sila sa lasa nito. Kaya hinikayat nila ang kanilang mga kasapi na nasapin din ang dugo nito. Kaya mula noon ay naging malaaswang na sila at kinakain ng at panghuli ay si bungis-ngis. Sinasabing nakatira daw ito sa kagubatan. Kung may maririnig kang sunod-sunod na malalakas na tawa, ay ito raw ay si bungis-ngis. Meron itong isang mata, malaking katawan at malaking bibig. Matakaw daw ito kaya kinakain niya ang mga lagang hayop na kalabaw ng mga tao. May nagsasabi din na kinakain niya din ang mga tao kung mapupunta sa kanyang lugar. Ngunit, mabilis ito malito sa kanyang kapaligiran. Sa kabuuan, ang mito ay ang mga kwento o salaysay ng mga sinaunang Pilipino patungkol sa mga Diyos at Diyosa, pinagmulan ng mga tao at ng iba't ibang nilalang. Ang mito ang naging gabay nila sa kanilang mga paniniwala, kaugalian at tradisyon. Ito ang tumulong sa kanila na magbigay paniwanag sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay. Muli, ako si LGM Jess. Magandang araw sa lahat. Ako si Janine May de la Cruz at ang aking tatalakayin ay ang mga bugtong. Ang mga bugtong, pahulaan o patuturan ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na inilulutas bilang isang palaisipan. Sa panitikang Pilipino, nilalarawan nito ang pag-uugali, kaisipan, pang-araw-araw na buhay at katutubong paligid ng mga Pilipino. Bilang isang maikling tula, madalas itong nagiging isang palaisipan sa tuwing naglalaro ang mga bata. Sa pagsisimula ng isang bugtong sa wikang Tagalog, karaniwang sinasabi muna ang mga katagang bugtong-bugtong bago sabihin ang mga aktual na bugtong at madalas ito ay may tugma. Halimbawa, bugtong-bugtong, araw-araw nabubuhay, gabi-gabi namamatay. Sagot, ilaw. Para masagot ang mga bugtong, kailangan itong gamitan ng talas ng isip at maingat na pagninilay-nilay. Kadalasan, ang sagot ay maaaring mahulaan gamit ang mga bagay na mismong nakasaad sa loob ng bugtong. Mayroong 2 uri ng bugtong. Una ay ang talinghaga o enigma. Ito ang uri ng bugtong na gumagamit ng metapora o pagtulad upang ilarawan ang isang bagay. Ang ikalawa ay ang conundrum o palaisipan, uri ng bugtong na nangangailangan ng lohikal na pag-iisip at pagsusuri upang malutos. Narito rin ang mga katangian ng mga bugtong. Una ay ang sukat. Ang sukat ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod ng bugtong. Ikalawa ay ang tugma. Pagkakapareho ng tunog sa hulihan ng mga salita sa bawat taludtod.
Panghuli ay ang talinghaga o talino. Ang bugtong ay nagtataglay ng talinghaga o nakatagong kahulugan na nangangailangan ng talino upang malutas. Narito ang mga halimbawa ng bugtong. Una, bugtong-bugtong, dalawang batong itim, malayo ang nararating. Sagot, mga mata. Dalawang bugtong. Bugtong-bugtong, nagtago si Pedro, nakalabas ang ulo. Sagot, pako. Ikatlong bugtong. Bugtong-bugtong, butot balat, lumilipad. Sagot, saranggola. Panghuling bugtong. Bugtong-bugtong, baboy ko sa pulo, ang balahibo'y pako. Sagot, langka. Sa kabuuan, ang mga bugtong ay hindi lamang mga laro ng salita. Ang mga ito ay isang tulay sa kultura, kasaysayan at isipan ng lipunan. Sa paglutas at paggawa ng palaisipan, humahasa ang ating utak, lumalawak ang kaalaman at tumitibay ang ugnayan sa ating pamana. Mananatili ang palaisipan bilang bahagi ng ating pagkatao at mahalagang gamitin sa pagpaunlad ng diwa. Mabuhay! Magandang pinagpalang araw sa ating lahat. Ako po pala si Binibining Ana May P. Badeo. At ngayon ay tatalakayin ko ang paksang salawikain. Handa ka na bang makinig at matuto? Kung handa ka na, halina't simulan na natin. Para sa'yo, ano nga ba ang salawikain? Ang salawikain, ito'y mga kasabihan sa wikang Tagalog na kapupulutan ng aral. Ito ay mga pangusap na maikli, ngunit punong-puno ng kahulugan. Ito'y may layuning magbigay patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito'y sumasalamin din sa kultura at tradisyon nating mga Pilipino. Bahagi sa panitikang Pilipino ang mga salawikain. Ito ay mga salitang matatalinghaga at mapalamuti. Ito ay maaaring binubuo ng mga idioma kasabay sa bawat na kasabihan na may katagang kahulugan. Ito din ay binubuo ng mga taludtod na mayroong isinusulat na magkakatugma at mayroong namang hindi. Ito'y naaayon sa mga individual sa kanilang opinyon at sa loobin sa paggawa nito o pagsulat man. So yun, ngayon ay pagbibigyan natin ng karagdagan at baka ninyo matanong ang pagkakaiba ng salawikain at sawikain. So yun, may pagkakaiba sila. Ang salawikain sa proverbs sa Ingles kung tawagin, habang sawikain naman ay idiom. Ang salawikain ay maaari ring tawaging filosofiya ng ating bansa, habang sawikain ay maaaring mga idioma. So, ang salawikain, ito ay maikling payo tungkol sa isang kaugalian o pagpapahayag ng isang paniniwala na sinasang-ayunan ng karamihan. Habang ang sawikain ay isang parirala na hindi agad maunawaan dahil hindi literal ang ibig sabihin ng mga ito. So, yun. Narito ang aking mga halimbawa. Yun nga, bibigyan ko ng halimbawa para mas maintindihan ninyo. Ang halimbawa ko sa salawikain ay pag may tiyaga, may nilaga. So, ang ibig sabihin nito, ang pagsisikap ay nagbubunga ng magandang resulta. So, yung sawikain naman, ang halimbawa ko dito ay bukas ang palad. So, yun nga, hindi literal na maunawaan agad yung ibig sabihin. Ang ibig sabihin nito ay matulungin o mapagbigay. So, yun. Salawikain at kasabihan. Ano naman yung pagkakaiba nila? So, yun. Madalas nating napagpapalit ang salawikain at kasabihan. Ngunit may pagkakaiba ang dalawa. Ang salawikain ay gumagamit ng malalalim na pahayag upang makapagpahayag ng mahalagang aral. Ang kasabihan naman ay mga simpleng pananalita na direktang nagbibigay ng mensahe o karunungan. So, halimbawa ko lang dito na yung kasabihang bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. So, yun yung mga halimbawa, yan yung halimbawa ko sa kasabihan. Yun nga, ay direktang sinasabi na kung ikaw ay nasaktan, huwag kang magalit. So yun, habang ang salawikain ay mas malalim, tulad ng daig ng maagap ang masipag, na nangangahulugan na mas mainam ang maagap kaysa sa masipag lamang. So yun yung pagkakaiba nila. Ngayon ay may mga hinihanda akong halimbawa patungkol sa salawikain at upang mas maintindihan pa ninyo. Una, kapag may itinanim, may aanihin. Ang ibig sabihin nito, ang pagsisikap ngayon ay may mahalagang bunga sa hinaharap.
Ang pangalawa, walang matimtimang berhen sa matyagang manalangin. Ibig sabihin, kapag kung tunay kang may determinado at hindi sumusuko, ay makakamit mo ang iyong hinihiling. At pangatlo ay ang mabuting halimbawa ay higit sa mabisa kaysa pahayag na dakila. Ang ibig sabihin naman ay mas epektibo ang pagpapakita ng mabuting asal kaysa sa simpleng pagsasalita lamang tungkol dito. At ang susunod, pag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. So, ibig sabihin naman, ang taong nakakaranas ng kakulangan sa buhay ay matututo siyang mabuhay na naaayon sa kanyang kakayahan at matutong magtipid at maging payak sa pamumuhay. So, yun. Alam naman natin sa lahat ng aking inihayag na mga halimbawa ay ito ay naririnig natin sa ating mga magulang o mga nakakatanda, lalong-lalo sa ating mga lola na nagiging instrumento sa ating pang-araw-araw ng buhay. Sila yung gumagabay at nagbibigay ng pangaral sa ating bilang mga kabataan na maipasa pa ito sa susunod na henerasyon at magamit hanggang sa kasalukuyan. Ito ay mahalaga sa atin na ngayon na mas pinapanatili natin na buhay pa talaga ang ating kultura at maging sa ating pagkamamayang Pilipino. Yun lamang. Panahon bago dumating ang mga mananakop. So noon pa man, bago tayo sakupin ng mga Kastila, mga Amerikano, ay mayroon na tayong sariling kultura o tradisyon na ginagawa natin yung Pilipino. Isang halimbawa doon ay awiting bayan. Ito ang pasalitang pagpapahayag ng damdamin ng mga katutubo. Ito ay inaawit sa iba't ibang pagkakataon at madalas sinasaliwan ng sayaw. May iba't ibang okasyong pinanggugunitaan ng mga ito. Ang awiting bayan ay mga katutubong awit ng mga sinaunang Pilipino na nagpapahayag ng kanilang damdamin, karanasan, paniniwala at kaugalian bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop. Ito ay likas na bahagi ng kanilang kultura at ginagamit sa iba't ibang okasyon tulad ng pag-ibig, paggawa, kasal, ritual at pagdiriwang. Isang tradisyonal na awit ng mga Pilipino na nagsasalaysay ng buhay at damdamin ng tao sa sinaunang panahon, ipinapasa sa pamamagitan ng bibig at walang impluwensya ng banyaga. So sa madaling salita, ang awiting bayan ay tinig ng nakakararami, sumasalamin sa buhay at pananaw ng karaniwang tao sa isang lipunan. Isang halimbawa ng awiting bayan ay ang Bahay Kubo. Kahit ngayon ay kinakanta pa rin ito ng iilan. Isa itong kantang nagpapakita ng simpleng pamuhay ng mga Pilipino sa kanayunan. Binibigyan din ito ang pagkakaisa at kasipagan sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga gulay sa paligid ng bahay. So, ipinapakita ang kasimplihan at kayamanan ng buhay sa kalikasan. Pinapalagan ang pagtutulungan at pag-aaruga sa pamilya at kapaligiran. Nakakatulong ito upang ipasa ang kaalaman sa kultura at tradisyon ng mga kabataan. So kung anong nangyayari o na-experience nila noon ay yun ang ginagawa nila ng kanta. Kaya tinawag itong awiting bayan. Ilang halimbawa pa dito ay ang Uyaye o Hele. Isa itong awit sa pagpapatulog ng bata. Tikam tagumpay kumintang sambutani o awit sa pakikidigma. Talindaw suliranin awit sa pamamangka. Kundiman awit sa pag-ibig. Ihiman Diona awit sa kasalanan. Dalit himno pagsamba sa anito panrelihiyon. Dungaw pagdadalamhati pagluluksa sa patay. Umbay, awit sa paglilipin. Ambag ng panitikang awiting bayan bago dumating ang mga mananakop. Nagsilbing tagapangalaga ng kultura at tradisyon na ipasa sa pamamagitan ng awitin ang mga paniniwala, ritual at kaugalian ng mga sinaunang Pilipino. Ang awiting bayan din ay naging paraan ng komunikasyon at pagpapahayag. Ginamit ang awiting bayan upang ipahayag ang damdamin tulad ng pag-ibig, lungkot, saya at pag-asa. Nakatulong sa pagpapanatili ng panitikan, ang awiting bayan ay isa
ay isa sa mga unang anyo ng panitikang Pilipino na nag-ambag sa pag-unlad ng ating sining sa wika at tula. Naglalarawan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino, ipinapakita nito ang kanilang mga gawain, paniniwala sa kalikasan at paggalang sa mga Diyos at ninuno. Gaya ng sabi ko kanina, na kung ano yung gawain or nakagawian ng mga sinaunang Pilipino noon ay yun ang ginagawa nila ng kanta. Dahil sumasagisag ito na ang Pinoy ay likas na masipag at matiyaga. Isang dahilan din yung awiting bayan upang mapanatili ang panitikan ng mga Pilipino. Dahil dito, umunlad ang ating sining sa wika. Ilang halimbawa din ng awiting bayan ang Leron-Leron Sinta, Dalagang Pilipina at Paru-Parong Bukid. Kaya malaki ang ambag ng awiting bayan, hindi lang ito nagpapaunlad ng ating panitikan, isa rin itong dahilan kung bakit nakikilala tayo o ito yung pagkakilanlan natin bilang isang Pilipino. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Generals Bantilan at ang aking talakayin ngayon ay ang kwentong bayan. Ang kwentong bayan o folklore ay mga salaysay, tradisyon na paniniwala o kaugalian sa isang komunidad na napapasa sa iba't ibang henerasyon sa pamamagitan ng pagbabali-balita o pagpapahayag gamit ang kilos. Ito ay ang malayang pagpapahayag ng kultura ng bawat grupo ng tao na kung saan kasama sa mga bali-balita ang mga salaysay, salawikain, alamat at meto. Karaniwan, ugnayan ng ang isang tiyak na puok o rehiyon ng lupain o isang bansa ng kwentong bayan. Isa rin sa mga katangian nito ang pagiging anyong tulayan ng mga ito. Ang kwentong bayan ay nagtataglay rin ng mga kaugalian, tradisyon at kultura sa isang lugar kung saan ito nanggaling. Ang kwentong bayan ay naglalaman rin ng mga aral na kahit luma na, ay sumasalamin pa rin sa mga pangyayari sa kasalukuyang buhay. Karagdagan ng mga pananaw at karanasan ng ating mga ninuno ay makikita rin sa kwentong bayan. Halimbawa si Juan Tamad, isa sa pinakakilalang karakter sa kwentong bayan na kilala sa kanyang katamaran at pagiging mapamaraan sa kakaibang paraan. Ang Matsing at ang Pagong ay kwento ng tusong matsing at matalinong pagong na nagtuturo ng aral tungkol sa pagiging matiyaga at matalino. Si Pedro Pinduco naman ay kwento ng karaniwang binatang Pilipino na ginawang bayani dahil sa tapang at talino. Ang Langgam at Tipaklong ay isang kwentong nagpapakita ng kahalagahan ng kasipagan at paghahanda sa hinaharap. At panghuli ang Alimango at ang Unggoy, isang nakakatawang kwento ng panlilinlang at kung paano bumabalik ang masamang gawa. Ambag ng panitikang kwentong bayan bago dumating ang mga mananako. Una, tagapagdala ng tradisyon at kultura. Sa pamamagitan ng kwentong bayan, naipasa ng mga ninuno ang kanilang mga paniniwala, kaugalian, at paraan ng pamumuhay sa susunod na henerasyon. Pangalawa, tagapagturo ng aral at asal. Nagtuturo ang mga kwentong bayan ng kabutihang asal tulad ng pagiging matapat, masipag, at marunong makisama. Tatlo, napakalakas ng pagkakaisa. Dahil madalas itong isinasalaysay sa pagtitipon o gabi ng pahinga, nagbubuklod ito ng mga tao sa isang komunidad. Pang-apat, tagapag-ingat ng kasaysayan. Nagsisibre itong paraan upang maipareserve
ang kasaysayan at karanasan ng ating mga ninuno bago pa maisulat ang mga ito. Panghuli, nagbigay aliw at inspirasyon bukod sa pagturo, layunin din ng kwentong bayan na magbigay saya, pag-asa, at inspirasyon ng mga tagapakinig. At para naman sa aking conclusion, ay ang kwentong bayan ay salamin ng ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Sa pamamagitan nito, napapanatili natin ang ating kultura at natututo tayo mula sa karunungan ng ating mga ninuno. Yun lamang po at maraming salamat. Ngayon naman, tatalakayin ko ang alamat. Kasaysayan ng alamat. Ang salitang alamat ay panumbas sa Ingles na legend. Ang salitang legend ay nagmula sa salitang Latin na legendus, na ang kahulugan ay upang mabasa. Umusbong ang salitang legend sa wikang Ingles noong 1340. Bago pa dumating ang mga Kastila ay mayaman ang Pilipino sa alamat. Ibig sabihin, bago pa sakupin tayo ng mga Espanyol, ang mga alamat ay kilala na ng ating mga ninuno. Ang alamat ay isang uri ng panitikang tuluyang kinasalamunan ng mga matatandang kaugaliang Pilipino at nagsasalaysay ng pinagbuhatan ng isang bagay o pangyayari. Ibig sabihin, ang alamat ay isang uri ng panitikan o akdang pampanitikan na isinusulat sa karaniwang anyo ng pangungusap. Pinapakita nito na ang kaugalian at paniniwala ng mga sinaunang Pilipino at ipinapaliwanag kung saan nagmula ang isang bagay o pangyayari. Ang pangyayari makatotohanan at hindi kapani-kapaniwala. Punta naman tayo sa paano pumasok ang alamat sa Pilipino. Ang mga Negreto ang unang nandayuhan sa ating bansa at sa panahon nila ay wala pang naitalang alamat. Ibig sabihin nito, ang mga Negreto ang unang nanirahan sa Pilipinas, ngunit wala pa silang alamat o nakasulat na kwento noon. Pero maaaring may mga kwento sila pero hindi pa naipapasa sa pamamagitan ng pagsasalaysay o pagsulat. Pangalawa naman, sa pagdating ng mga Indones, mayroon silang alamat, epiko, pamahiin at mga bulong ng pangmahika. Dito, nang dumating ang mga Indones, sila ang nagdala ng mga kwento o panitikang tulad ng mga alamat, epiko at pamahiin. Sila ang nagpasimula ng mga paniniwala at kwentong tungkol sa mga Diyos, diwata at mahiwagang nilalang. Mga saling, dila, ang panitikang noon. Ibig sabihin ay ipinapasa sa pamamagitan ng bibig o pagsasalita. Wala pang papel o sulat noon. Kaya kinukwento lang ng mga matatanda sa mga bata tapos sila naman ang nagkikwento sa susunod na henerasyon. Pang-apat ay ang tanging nag-iingat at nagpahayag nito ay mga matatanda at karaniwang puno ng barangay o pinakapari ng kanilang relihiyon. Nang lumaon, naisulat na ito at halos sa buong kapuluan ng Pilipinas ay nagkaroon ng iba't ibang alamat. Dito naman, dumating ang panahon na naisulat na ang mga alamat at dahil bawat lugar ay may kasariling kultura at paniniwala, nagkaroon ng iba't ibang bersyon ng alamat sa bawat rehiyon ng bansa. Tungo naman tayo sa nilalaman ng alamat. Ang nilalaman ng alamat ay tungkol sa kwento ng mga bayani o tauhang may ginagampanang mahalagang tungkulin tungkol sa mga Diyos at Diyosa at iba pang mga itinuturing na banal o mahiwagang nilalang. Dito naman yung mga alamat ay madalas tungkol sa mga bayani o mga Diyos at diwata na may mahalagang tungkulin sa mundo, sa mga tao. Minsan sila ang gumagawa ng kababalaghan o nagpapaliwanag na pinagmulan ng isang bagay. Pangalawa naman, maaari rin itong maging kathang-isip, ngunit may malinaw na layunin. Magturo ng aral, ipaliwanag ang pinagmulan ng bagay o ilarawan ng kultura at paniniwala ng sinaunang Pilipino. Ito ang aking halimbawa. Halimbawa ng
Dito halimbawa ng mga alamat. Alamat ng Bathala. Si Bathala ang kinikilalang pinakamakapangyarihang Diyos na lumikha ng langit, lupa at lahat ng nilalang. Naniniwala ang ating mga ninuno na si Bathala ang may hawak ng lahat ng bagay na bibigay ng buhay sa tao. Dahil dito itinuturi siyang banal at karapat-dapat sambahin. Ginamit nila ang alamat ni Bathala upang ipaliwanag ang pinagmulan ng mundo at ng tao bago pa dumating ang mga kastigo. Pangalawa naman ay tungkol sa alamat ni Maria Makiling. Si Maria Makiling ay isang diwata o espiritu ng bundok na nagbabantay sa kalikasan at tumutulong sa mga taong may mabuting puso. Naniniwala ang mga tao na may mga diwata o espiritong naninirahan sa kalikasan. Pinaniniwalaan nila, pinaparusahan ng mga ito ang mga taong sakim at mapang-abuso sa kalikasan. Pinapakita ng alamat ni Maria Makiling ang pagmamahal at paggalang ng mga sinaunang Pilipino sa kalikasan. Pangatlo naman, ito ay tungkol sa si Malakas at si Maganda. Ito ay kwento tungkol sa pinagmulan ng unang lalaki at babae sa mundo. Sinasabi sa alamat na si Malakas at si Maganda daw ay lumabas mula sa isang malaking kawayan matapos itong hatiin ni Bathala o ng hangin. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang tao ay nilikha mula sa kalikasan tulad ng kawayan at hindi aksidente o gawa-gawa lang. Para sa kanila, ang kawayan ay simbolo ng lakas at kabutihan. Kaya dito ipinanganak ang unang lalaki at babae. Pang-apat naman, tungkol sa alamat ng pinya. Marami naman sa atin nanood na ng alamat ng pinya. Kwento ito ng isang batang babae na naging prutas dahil sa kanyang katamaran at kawalang pansin sa utos ng kanyang ina. Dito, ginamit ang mga ninuno ang ganitong alamat upang magturo ng aral sa mga bata tulad ng pagiging masipag, masunurin, at mapagbigay galang sa magulang. Bagaman kathang isip, naniniwala silang ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng prutas na pinya na maraming mata. Ito naman yung huli kong halimbawa. Alamat ng Bakunawa. Si Bakunawa ay isang dambuhalang dragon na sinasabing kumakain ng buwan tuwing may eclipse. Noon kasi, ang paniniwala nila, wala pang scientific paliwanag sa eclipse. Kaya naniwala ang mga tao na may halimaw ang naninilalang na gustong lamunin ang buwan tuwing nagkakaroon ng eclipse. Gumagawa sila ng ingay gaya ng pagtambol at pagsisigaw upang takutin si Bakunawa at maibalik ang buwan. Sa ipinakita kong mga halimbawa, ang bawat alamat ay may kahulugan at paniniwalang paliwanag ng mga sinaunang tungkol sa mundo, kalikasan, at pagkatao. Bagaman kathang isip lamang, nagpapakita ito ng kanilang pananampalataya, respeto sa kalikasan at pagpapahalaga sa kabutihan. Tungo naman tayo sa kahalagahan ng alamat. Ang alamat ay nagsilbing paraan upang maipasa ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang paniniwala, pinagmulan at kaugalian sa pamamagitan ng salindila o pagsasalaysay. Nagbibigay rin ito ng aral, nagpapalawak ng imahinasyon at nag-uugnay sa kultura at kasaysayan ng mga Pilipino. Mahalaga ang alamat dahil naging tulay ng mga ninuno natin para maipasa sa susunod na henerasyon ang kanilang kultura, paniniwala at aral sa buhay. Ginagamit nila ang pagsasalita o pagkikwento upang manatiling buhay ang mga alamat kahit wala pang aklat. Yun lamang po. Magandang umaga sa lahat. Ako po si Ana May Kapangpangan at ang aking tatalakayin ay ang epiko. Ang epiko ay nagsamula sa salitang Greek na epos na nangangahulugang salawikain o awit na ngayon ay tumutukoy sa kabayanihan isinasalaysay. Ang epiko ay isang mahalagang tulang pasalaysay na karaniwang tumatalakay sa mga kabayanihan, pagipagsapalaran
at mga pangyayaring mythological o supernatural na elemento. Ito ay bahagi ng panitikang bayan na nagpapasalin-salin sa iba't ibang henerasyon sa pamamagitan ng pagkukwento o pag-aawit. Meron ay ilang elemento ang epiko. Una, ang tauhan. Mayroong pangunahing tauhan, karaniwang isang bayani o protagonist na mayroong katangi-tanging supernatural o pambihirang lakas. Sumunod naman ay ang mga antagonista. Ang kalaban ng bayani na maaaring isang tao, hayop o pwersa ng kalikasan. Sunod ay ang iba pang tauhan, ito ay yung mga sumusuporta o tumutulong sa bayani. Sumunod naman sa elemento ay ang tagpuan. Ito ay ang lugar kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa epiko. Sunod na naman ay ang banghay. Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento, ito ay karaniwang nagsisimula sa pagpapakilala ng bayani, ang kanyang pagkikipagsapalaran at ang kanyang pagtatagumpay. Ang sunod ay ang tema. Ang pangunahing ideya o mensahe ng epiko. Ito ay maaari tungkol sa pag-ibig, katapangan, katarungan o pananampalataya. Sunod naman ay ang estilo ng pagsulat. Ang paraan ng paggamit ng wika ng manunulat sa mga epiko, karaniwang gumagamit ng mga matatalinhaga o malalalim na salita o masining na pananalita. Sunod naman ay ang sukat at tugma. Ang epiko ay karaniwang mayroong regular na sukat at tugma na nagbibigay diin sa ritmo ng musikalidad ng tula. Ang halimbawa ng mga tula ay ang Biag ni Lamang sa Ilocano. Ito ay tungkol sa buhay at magkikipagsapalaran ni Lamang, isang bayaning may pambihirang lakas. Sunod naman ay ang Hudhud ni Aligayon sa Ifugao. Ito ay sinasalaysay ang mga kabayanihan ni Aligayon sa kanyang pagkikipagdigma at pag-ibig. Sa Manubo naman ay ang Ulahingan. Ito ay tungkol sa mga pagkikipagsapalaran ni Agyo, isang bayaning Manubo. Sa Panay naman ang Hinilawod. Ito ay isang epiko mula sa Panay na naglalaman ng mga kwento ng mga Diyos at bayani. Sa Maranao naman ay ang Darangin, isang epikong naglalaman ng mga kwento ng mga prinsipe at prinsesa ng Bumbaran. At ito naman ang kahalagahan ng epiko. Ito ay pagpapahalaga sa kultura. Nagpapakita ng mga tradisyon, paniniwala at kaugalian ng isang partikular na kultura o lipi. Ito din ay nagpapanatili sa kasaysayan. Nagtatala ng mga pangyayari at karanasan ng mga ninuno na nagbibigay daan upang maunawaan ang ating nakaraan. Sunod ay pagbibigay ng inspirasyon. Nagpapakita ng mga halimbawa ng kabayanihan, katapangan at pagmamahal sa bayan. Sunod ay pagpapaunlad ng panitikan. Nagpapayaman sa panitikan ng isang bansa sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga akdang may mataas na antas ng sining. Ang layunin naman ng epiko ay magbigay aliw, maghatid ng kasiyahan sa mga mambabasa o nakikinig sa pamamagitan ng mga kwento o pagkipagsapalaran ng mga kabayanihan. Ito din ay nagtuturo ng mga moral, nagbibigay ng mga aral at halimbawa ng maaaring sundan sa buhay. Ito naman ay nagpapanatili ng ating kultura, ipinapakilala at ipinagpapatuloy ang mga tradisyon at paniniwala sa isang sipi o komunidad. Ito din ay nagbibigay ng inspirasyon. Himukin ng mga tao na maging matapang, makatarungan at mapagmahal sa bayan. Sa kabuuan, ang epiko ay isang mahalagang bahagi ng panitikan at kultura ng isang bansa. Ito ay naglalaman ng mga kwentong ng kabayanihan, pagipagsapalaran, mga aral na nagbibigay inspirasyon sa mga tao. Sa pamamagitan ng epiko, naiipapasa ang mga tradisyon at paniniwala ng mga ninuno sa mga susunod pa na henerasyon. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay aking ibabahagi ang konklusyon. Ang panitikan ay may uugnay sa kasaysayan. Kung ang kasaysayan ay nagpapahayag ng tiyak na panahon at pangyayari, ang panitikan naman ay naglalarawan ng buhay, kultura, tradisyon, kaugalian, at karanasan. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ay mayroon ng sining at panitikan ang mga sinaunang Pilipino. Ito lamang ay nagpapatunay na mayroon ng sibilisasyon ang Pilipinas bago pa man dumating ang mga Kastila. Karamihan sa mga panitikan nila ay gaya ng alamat, bulong, kwentong bayan, awiting bayan, epiko, bugtong,
salawikain, sawikain at kasabihan. Narito ang mga pangunahing anyo at uri ng panitikan. Meto. Ito ay isang kwento o salaysay tungkol sa kalipunan at iba't ibang paniniwala ng mga Diyos at Diyosa. Salawikain. Ito ay isang maiksing pangungusap na lubhang makahulugan na nagbibigay patnubay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Awiting bayan. Ito ay isang tradisyonal na awit ng mga Pilipino na nagsasalaysay ng buhay at damdamin ng mga tao sa sinaunang panahon. Kwentong bayan. Ito ay salaysay hinggil sa mga likhang isip na mga tauhan na kumakatawan sa uri ng tao. Bugtong. Ito ay pahulaan, isang pangungusap o tanong na may nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaispan. Alamat. Ito ay nagsasalaysay ng mga binagmulan ng mga bagay-bagay sa mundo. Epiko. Ito ay mahabang tulang pasalaysay na naglalarawan ng kabayanihan at pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan.